Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para laging updated sa ating mga bagong upload, okay? So guys, sa mga interesado pala sa ating private reading, nasa description box below, yung link po ng aking Facebook, i-message nyo na lang po ako. So, tignan natin, kanino bang love reading yung masasagap natin ngayon? Meron tayong communication, 8 of Wands. Communication, or pwedeng travel. So, ang nakikita ko guys, pwedeng challenge kasi guys yung bundok, no? Pwedeng ang challenge nyo ngayon ng person mo is hindi kayo masyado nag-uusap, pwedeng yung distansya din. Titignan din natin guys, kasi may pinapakita sa akin guys na meron ditong mangyayari na parang solid connection. Parang magkakaroon ng confrontation. Okay? Parang maayos yung pag-uusap, no? I think siya mismo yung gusto niya magkaroon ng maayos na pag-uusap sa inyong dalawa. Okay? Meron siyang gustong sabihin sa inyo. Meron siyang gustong ipaliwanag sa inyo. Yan yung nakikita ko kay person mo. So, malakas po ang energy ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, so I think guys, mukhang ano naman yung intention ng person mo, no? Mukhang maganda din naman yung gusto niyang sabihin sa inyo rito. Okay. Tignan pa natin. Meron tayong 5 of Pentacles. So, yung 5 of Pentacles kasi guys, struggle, no? Struggle, pagdating sa pera, pwede rin naman guys, nagkakaroon ng struggle sa inyo ngayon. Sa relationship nyo mismo, no? I think nahirapan kayo na ilaban itong relasyon na to. Nahirapan kayo kasi isa pa sa nakaka-apekto, hindi kayo masyado nag-uusap ng maayos. Parang hindi tuloy-tuloy yung communication. Or pwede rin naman guys na merong umiiwas. Hindi guys kayo nag-uusap ng maayos. So parang mas pinili na lang na umiwas. Ganun yung nakikita kong energy dyan. So 3 of Pentacles. Ayan, 3 of Pentacles kasi guys, ano to, parang natotoxic ka na dun sa relasyon, no? Nahihirapan na ayusin. Pilipilit na lang siya guys. So, nakikita ko rin na parang ang daming issue dito sa connection nyo ngayon. Tignan pa natin kanina po itong love reading spirit guide. Meron po tayong strength. So, alam nyo guys, kahit papano, nilalaban pa rin to kahit na subok na tong relasyon na to, no? Kahit na ang dami ng challenge na nangyayari dito. Sa malinaw na pinapakita sa akin dito, nandun sa point na parang pinipili nyo pa rin yung isa't isa kahit na ang toxic na, kahit na ang daming challenge, no? Parang feeling nyo guys, sinusubok talaga itong pagsasama na to. So, yun yung solid yun yung solid na relasyon. Yung tipong pag sinubok na, nandun na sa point na parang wala na kayong ibang choice kundi maghiwalay na lang. Pero yung sa inyo guys, parang pinipili nyo na ayusin kahit na ang dami ng struggle. Okay? So, I think mahal nyo talaga yung isa't isa. Yun nga lang guys, sa sobrang pagmamahal. Baka kasi yun yung nagdudulot ng toxicity, no? Yung sobra-sobra. Okay, tignan pa natin. Meron tayo. Okay, sobrang pagmamahal nga to guys, so, no? So, nakikita ko dyan, sobrang yung pagmamahal sa'yo ng person mo. Sobra din yung pagmamahal mo sa person mo. So, nagkakaroon kasi dito ng time na sa sobrang pagmamahal, natatakot siyang ma-turn off yung person niya. Natatakot siya na ma-disappoint niya yung person niya. So, possible kasi guys na dumadating sa point na hindi na nagiging open yung isa sa inyo. Kasi nga, natatakot, no? Natatakot na baka itong person na to ma-turn off or baka itong person na to mawala ng pagmamahal dito sa connection na to. So, mas pinipili na lang ng isa na manahimik, mas pinipili na lang ng isa na wag nang parang wag nang magsalita. Okay? Ayun, no, nagsisinungaling na lang siya, guys, no? Yun yung nagiging conflict din, guys. Yung parang hindi kayo masyadong open sa mga problema nyo. O hindi kayo nagiging open sa isa't isa. Tignan pa natin. Meron tayong the Star. So, mataas yung ambisyon yung dalawa eh. Yun nga lang guys, sa sobrang taas, hirap na hirap kayo makuha yun. Okay, may nakikita rin ako guys, parang yung iba dito, matagal na kayo magkarelasyon. Pero parang, ang plano nyo is magkaroon ng pagsasama,
Like, parang ikakasal ba kami? May plano ba tong person ko? Ganun yung nakikita ko dito guys eh. Kasi the sun, pwedeng nag-aantay eh. Okay, nag-aantay ka na ano yung magiging plano nitong person na to. Okay? Tignan natin guys. Meron tayong Three of Swords. May ibang tao na sumisira sa relasyon nyo guys, no? Kung bakit din guys parang challenging itong relationship na to. May ibang taong sumisira. Pwede kasi guys na may mga nagpe-flirt sa'yo or pwede sa person mo. Okay, so nakikita ko guys na magkakaroon kayo ng matinding trust issue dito sa relationship na to. Kasi parang may tukso kasi, tapos parang magpapatukso naman yung isa, no? Magpapatukso yung person mo or pwede ikaw yung matutukso. Basta may nakikita ko dito guys, matutukso. Tapos dahil doon, may hirapan na guys na maayos yung relationship, no? Ang tindi na ng trust issue. So, kagaya nga ng sabi ko dyan guys, parang pipilitin naman siya na ayusin kahit na grabe na yung trust issue. Kahit grabe na yung pagiging toxic na tong relationship na to. Okay? So, ayan guys, malakas yung mga fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Pero malakas po, no, sa mga fire sign yung Leo. Cancer, Pisces, Scorpio, water sign, okay. Yes, and Aquarius, Gemini, Libra, energy. Okay. So, titignan natin guys saan napapunta tong relationship na to. Okay. Yung nararamdaman sa'yo ng person mo. Wait lang po. Ayan, nalaglag yung card. Okay. Doon tayo sa nararamdaman ng person. Energy ni person. Ano yung nararamdaman niya sa'yo? Drama free. Oh. So, nakikita ko guys, medyo minamanipulate ka ni person, no? May mga siya, pagdadrama siya na ginagawa sa inyo, pero nagsusuot lang siya guys ng maskara, no? Nagpapanggap lang to na madrama, malungkot, or may pinagdadaanan. Okay? So, yun yung nakikita ko sa person mo. Ano lang to guys, yung nararamdaman niya sa inyo guys, nagpapa-victim lang to, no? Meron siyang takot kasi. So, ang ginagawa niya guys, para hindi ka mawala or para hindi ka manawa din sa relationship na to, magaling siya guys mambaliktad ng kwento. Like, pag may mga confrontation na mangyayari, parang ang lalabas, ikaw na yung may kasalanan, no? Yung tipong ikaw yung mangongompronta, tapos ang lalabas, ikaw na yung may mali. Magaling siya guys magdrama. Ang magaling to magpanggap itong person mo. Tignan natin, nararamdaman sa inyo. Ayan, no, I'm not always an angel. Ibig sabihin, yung pinapakita niya sa inyo is nakabutihan, parang hindi lahat totoo, no? Hindi lahat doon tama. Kasi nandun sa point na itong person na to, magaling siya magpanggap. Okay? Kung bakit niya yung ginagawa, kung mapapatayong ka, ibig sabihin, mahal ka lang talaga ng person mo. Hindi kanya kayang i-let go. Okay? So, ano yung tingin sa'yo ni person? Tingin sa'yo ni person. Ngayon, meron tayong guilt-free. Okay, so, parang alam niyo yun, gusto kanyang patabain. Mahilig siguro sa food trip tong person mo. Mahilig siya magluto or namimiss niya yung pagluluto mo. Parang namimiss niya yung mga pag-aalaga mo, pag-aasikaso na ginagawa mo sa kanya. So, do not panic. Kaya, no? May nakikita ko dito sa person mo na to na lahat talaga ng pangako, lahat ng sweet words, maririnig mo sa kanya eh. Kasi sa nakikita ko, may takot talaga siya na mawala ka. Oh, laki ng takot nito ni person. Okay, yung tingin niya sa inyo ngayon, guys. Natatakot siya sa inyo. Takot siya na magalit ka, takot siya na baka may malaman ka na parang baka ma-turn off ka. Natatakot din siya guys na magkamali kasi ayaw niya ng gulo sa pagitan yung dalawa. So, minsan kasi yung ginagawa niya rin, dapat kasi magpakatotoo na lang siya. No? Mahal ka naman niya pero parang mas nagpapanggap siya or hindi na siya guys nagpapakatotoo. Parang
Hindi siya to, hindi ito yung totoong character niya, yung pinapakita niya sa inyo kasi nagpapanggap lang siya. Okay, tignan natin guys, ano naman po yung magiging hakbang ni person sa connection nyo. Meron tayong do not take it personally. So, may mga pinaflirt itong taong to, pero parang sasabihin niya sa inyo, masyadong sineseryoso yan, mga kaibigan ko lang yun. Ganyan. Pero ikaw kasi, nabibigyan mo ng meaning yung ginagawa niyang, parang ano, yung ginagawa niyang biro doon sa mga friend niya, sa mga nakakasalamuha niya, na parang, bakit sa kanila ganun ka, sa akin parang hindi ka ganyan, parang ganun. So, makukumpara mo, sleep on it. Okay, magiging action dito ni person. Lagi ka nito naiisip. Lagi ka pumapasok sa panaginip niya. Okay? So, ano yung magiging hakbang niya? Isip-isipin ka lang muna niya dito. And, ayan, may mga piniflirt siya dito. Oo. Tignan natin ano naman yung magiging outcome. Meron tayong slowly but surely. So, ayan, ano sabi dito? You are not emotion. So, yung magiging hakbang kasi ni person mo, parang nag-iingat siya. Nag-iingat siya sa action niya, nag-iingat siya sa mga sasabihin niya. And, alam mo yung, hindi mo rin maintindihan ano talaga yung intention niya dun sa relationship. Kasi nakikita ko, hindi kanya kayang i-let go, pero hindi kanya kayang i-treat ng maayos, ng tama. Hindi kanya kayang bigyan ng magandang treatment dun sa relationship. Pero gusto niya manandyan ka lang. Ayan. So, tingnan natin guys, zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Aquarius, Gemini, Cancer, Aries, Taurus, and Pisces. Aries, Leo, Virgo, Sagittarius, Capricorn, Taurus. Ayan. Aquarius, Libra, Pisces, Capricorn, Taurus, and Gemini. Sa side mo naman, ano naman yung nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo? Meron tayong do not push me. Masyado kanyang pinipilit sa mga bagay na ayaw mo. Naiirita ka kasi masyado siya guys controlling. Parang hindi niya pinapakinggan yung mga sinasabi mo. Parang hindi guys, counted yung mga opinion mo, no? Parang hindi niya pinahalagahan yung mga opinion mo or kahit yung mga sinasabi mo. Wala yun sa kanya, guys, no? Siya lang dapat yung tama. Siya lang yung dapat mo susunod. So, wala kang rights dito sa relationship na to. Okay, ano yun? Okay. Tingin mo sa person mo, meron tayong just the present moment counts. Siya pa naman yung nakikita mong someone na gusto mo na makasama hanggang sa pagtanda mo. Pero parang napifeel mo rito na, ay, nagkakaedad na ako, ba't hindi ko pa rin nahanap yung tamang tao para sa akin? Ganun yung nakikita ko dyan, guys. Okay? So, may dumating nga, pero nasasaktan ka naman. Medyo nag-iisip ka na rin sa future mo kung sino ba yung mag-i-stay sa inyo. Parang ganyan. So, tignan natin yung magiging hakbang mo sa relationship. Meron tayong the die is cast. Tignan mo. Alam mo yung mga decision mo hindi na sa'yo. Nagbe-base ka na lang sa decision ng person mo. Okay? Siya na lang yung pinakikinggan mo. And medyo masama yung loob mo dito kasi parang kinikengkoy ka na lang ng mga tao sa paligid nyo. Masyado ka na lang guys binubuli ng mga friends, family. Sa circle nyo guys, ramdam mo pinaparamdam ng person mo na parang kinakawawa ka. Or parang kinakawawa ka niya. So, parang wala siyang sa inyo guys. Wala siyang respeto. Okay? Ayan. Tignan naman natin guys. So, alam nyo guys kayo huwag kayo masyadong makikinig dun sa person mo pag alam mong toxic na hindi na guys tama na alam mo yun, dahil lang takot kang mawala yung taong yun, susundin mo na siya. Okay, hindi tama yun guys, hindi na yung love. Okay, hakbang mo. Meron tayong close your curtains, close your eyes, sleep, no? Minsan kasi guys, ito yung energy ng mga may depression. So, I think nagdudulot sa inyo guys yung matinding stress itong taong to. As in, nadadown ka sa taong yan. Meron tayong titignan natin ano naman yung outcome. Meron tayong stop doing so much. Dahil mong ginagawa para lang kay state sa relasyon na to. Okay, lahat effort mo. Zodiac sign sa side mo. Meron tayong Libra, Capricorn, Pisces, Aquarius, Gemini, Taurus. Meron tayong Pisces, Taurus, Gemini, Aries,
Cancer, and Aquarius. Okay, meron tayong Aries, Taurus, Leo, Capricorn, Sagittarius, and Virgo energy. Katayong tatlong cards na napapunta yung relationship nyo. Meron tayong Temperance. May magkakasakit dito, guys. Oh, parang may nakikita akong parang magkakasakit yung person mo. Tapos parang magkakaroon siya, guys, ng conflict about sa finances niya. O pwedeng isa sa miyembro ng family magkakasakit. Basta parang kailangan niya, guys, ng malaking halaga dahil may magkakasakit. And kung makita nyo, guys, Two of Pentacles, medyo magpo-focus muna siya sa mga priority niya. Parang uutang sa iyo tong taong to, no? May isip ka niya, so parang may isip ka niya na ikaw yung tumutulong sa kanya. Ayan, no? May isip niya yung mga tulong na ginawa mo sa kanya, so maaaring lumapit sa itong taong to. Oo, yung tipong sinaktan ka na tapos uutangan ka pa. Yun ang nakikita ko, basta hingi sa inyo, guys, ng tulong itong taong to. Kung hindi man, guys, finances, pwedeng kahit man lang kalinga. Pero ayan, lalapit sa inyo to. Okay, so meron tayong energy ng Aries, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. So, yan guys. Ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat po. God bless and love you all. Bye-bye.